sing it again. I will sing. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything, and I will give everything to you alone. And I will do anything, and I will give everything for you alone. Hallelujah. Let's just praise the Lord. Give him a clap offering. Hallelujah. We praise you. We praise you, Lord. We worship you, Lord, from our hearts, Lord Jesus. Hallelujah. We just want to express our love to you, Lord. And our thanksgiving, Lord, for being so good to us. Lahat ng pangailangan namin, Panginoon, ikaw ang nagsusupply araw-araw. Biyaya mong dahilan kung bakit hanggang ngayon nakakapanatili kami sa pananampalataya. At nakapagtagumpay kami sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan namin. Maraming po salamat. Nawa ang pag-ibig mo ang sumagana, Lord, sa puso ng bawat isa. Habang nakikinig kami sa pangangaral ng iyong salita. Pasibulin mo, Panginoon, ang pananampalataya sa aming puso upang magawa naming angkinin ang lahat ng mga pangako mo. At pasalamatan ka ngayon pa lang sa lahat ng mga katugunan mo sa aming mga dalangin. Maraming pong salamat, Lord. Samahan mo kami sa gabing ito. At nawa may taas ang pangalan mo at maabot ang lahat ng pangailangan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang gabi sa lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko na lang yung ating scripture reading bago tayo makaupo. John 11 verse 25 to 26. Sabi nito, and Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon man siya ay muling mabubuhay. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou this? Sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay. Sinasampalatayanan ba ninyo ito? Hallelujah. Also in the book of Acts chapter 3 verse 14 hanggang 15. But ye denied the Holy One and the just, and desired a murderer to be granted unto you, and killed the Prince of Life, whom God raised from the dead, whereof we are witnesses. Ito po mga pananalita ni St. Peter at ganun din ang ibang mga apostol tungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli. Itinakwil ninyo ang banal ng Diyos at ang matuwid ng Diyos at mas ginusto nyo pa na ang isang mamamatay tao ang maibigay sa inyo. At pinatay ninyo, pinaslang ninyo ang prinsipe ng buhay na binuhay ng Diyos mula sa mga patay. At kami ay mga saksi tungkol dito. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita. Makaupo na po tayong lahat. Amen. Purihin ng Panginoon. How many are thankful for prayer meeting? Amen. Amen. Earlier this year, ay nag-pick up ng ating attendance pag Thursday. Pero mukhang ngayon ay kumukonti na naman tayo pag Thursday. No?
let's do all we can to try to encourage the brothers and sisters, okay? Na mag-attend sila ng prayer meeting kasi hindi nila alam kung ano yung nami-miss nila pag wala sila sa prayer meeting. Okay, gusto ko munang mag-report ng konti tungkol sa biyahe ko sa Palawan. Kahit na ako lang mag-isa sa Palawan, pagdating ko naman doon sa airport ay sinundo na ako ng mga brothers at si Pastor Lito Solo ay napakalaking tulong po sa akin. No? Siya po ang, kumbaga parang forerunner ko si Brother Lito Solo at coordinator ng lahat ng mga gawain doon. Siya po ang taga-plancha ng programa and everything. At yung unang-unang service namin ay dedication service po ng Church ni Pastor Rudy Limpiado sa Puerto Princesa. Purihin ang Panginoon. Yung bahay niya na kubo na tinayuan ng konkretong structure sa ibabaw, doon sila nakatira ng mahabang panahon sa kubo. Ngayon po ay tinastas na po yung buong kubo dahil may bubong na po, may dingding na, although hindi pa kompleto, hindi pa nasasarahan yung pinakapasad o pinakamukha ng church. Pero salamat sa Panginoon, nagagamit na po. At yung unang service po namin doon sa building ay ang dami pong dumalo. Mahigit pong 60 katao ang mga nandun sa gawain. Kaya purihin ang Panginoon, patuloy niyo ipag-pray si Brother Limpiado. Siya po ang centrally located church dun sa Puerto Princesa. At natutuwa po ang mga kapatiran natin sa iba't ibang malayong bayan ng Palawan kasi ngayon meron na silang masisimbahan dun sa pinakasentro. No? Ako rin natutuwa kasi pag pupunta kami sa Puerto Princesa, yung mga brothers na nakakasama ko ron, ay kinakailangan pa naming umupa ng hotel, mag-rumenta ng hotel dahil wala po talaga kaming matulugan doon sa Puerto Princesa. Ngayon po, meron na tayong tuluyan doon sa Puerto Princesa. Amen. Hindi na kailangan gumastos na malaki para tayo mag-overnight doon sa Puerto Princesa. Pag-pray nyo, ang pangkalahatang takbo ng gawain sa Puerto Princesa kasi talagang supernatural po ang ginagawa ng ating Panginoon. Meron pong totoong revival na nangyayari at yung po si Pastor Tevez na pinag-pray natin ay nakapag-pitch po ako ng anniversary nila kung saan yung mga outreaches ay nagsidalo doon sa church. At mga kapatid, nung araw ng linggo, isang beses lang kami nag-service pero bumaba po ang Espiritu ng Panginoon. At yung pong mga... Amen. Minsan, parang naiinggit ako sa mga Pentecostal pag sinanambahan. Kasi all out sila pag nanambahan. No? At of course, naintindihan natin na they're more on the emotional side ng mga Pentecostal, no? At of course, na-outgrow na natin yon. Pero how I wish na bumalik yung ganong klase ng pananambahan sa church natin. Alam niyo mga kapatid, yung mga ministro at pati na rin yung ibang mga matanda, bata, yung pong church nila ay lupa lang ang sahig. Wala po silang sahig. Pero nang bumaba ang Espiritu ng Panginoon, alam nyo, yung mga pastor, nagluhuran po sila dun sa lupang sahig. At talagang naghahalo yung uhog at luha. Yung mga young people na babae, talaga nag-iiyakan po sila. Ultimong bata ay umiiyak sa ating Panginoon. At talaga pong kinomfort kami ng Panginoon noong araw na yon. Tila baga vinindicate ng Diyos ang mensahe dun sa grupo na yon kasi marami silang tanong, marami silang paninirang narinig tungkol sa mensahe. At yung ibang mga elders na nagdadalawang isip na tanggapin ako noong araw na yon, medyo skeptical po sila dahil talagang tahimik nung mag-umpisa akong mangaral. But as the preaching of the word progresses, ay naramdaman ko po ang anointing ng Panginoon at naka-breakthrough po ang Lord. At napakaganda ng ginawa niya sa amin sa araw na yon.
Amen. Purihin ng Panginoon. Bagamat hindi ko po na-meet yung mga superiors ni Pastor Teves, ay nakausap ko po sa phone pag uwi ko na dito. Kasi nung dumating sila, naantala kasi yung biyahe nila sa Nueva Ecija, dumating sila ron medyo 2 days late. Ganun pa man, nakausap ko sila sa telepono at Lord willing, sa pagpunta ko sa Negros next week, pag-pray niyo yung aking lakad, July 2 hanggang July 6 ay nasa Negros po ako. Umpisan ko po sa Bacolod at magla-land trip kami hanggang sa Dumaguete City, kung saan may mga bagong ministro, bagong pastor na bagong tanggap sa mensahe. No, ito po yung mga contact ni Pastor Roque Villajuan, kung matatandaan niyo siya. At yung pong church nina, yung headquarters ni na Pastor Teves ay naroon po sa Bais City, which is just parang 2 or 3 towns away from Dumaguete City. Kaya hopefully ay magkausap din kami nung mga superiors ni Pastor Teves, kasi yung palang organisasyon nila ay parang mawawasak na yung organisasyon nila dahil parang inabandon na sila nung kanilang mga missionaries galing sa States at ngayon naghahanap sila ng mga bagong ka-fellowship. So ito, ang tingin ko, napakagandang pintuang bukas ito na inilagay ng Panginoon sa harapan natin upang ma-share natin ang mensahe dun sa network ng Bible Apostolic Church, ang pangalan ng organisasyon, Bible Apostolic Church, BAC, na meron pong mga 300 hanggang 400 churches all over the country. Kaya hindi po maliit na organisasyon ito. At bukas na bukas po ang pintuan nila. Si Pastor Teves, 2 bagay lang po ang pwedeng mangyari sa kanya. Either i-kick out siya ng organisasyon o yung buong organisasyon ay sumama na sa kanya sa pagtanggap sa mensaheng ito. Alam ko po na hindi po ito madaling mangyari. Ito po'y napakabigat na pakikibaka ang kailangan dito dahil matanda na at stabilisadong organisasyon itong narating natin at na-share natin ang mensahe. Kaya alam ko rin na hindi basta-basta magpapasakop ang mga tao doon sa mensahe. Malaking labanan po ito spiritually. So ipag-pray po natin ang Bible Apostolic Church. Ganon din, okay. Yung pong, kung maalala ninyo, meron kaming project with DepEd na gumawa kami ng mga upuan ng mga kapatiran doon sa Mindanao. Hindi po kami nabayaran. Tinakbuhan kami nung general contractor. Pero ngayon po, may tumutulong sa aming isang kapatiran at na-locate na nila yung general contractor. Alam na nila kung nasaan. At ngayon po ay nagne-negotiation na at may possibility po na may balik sa amin yung pera. No? Pag-pray natin na sana may balik yung pera kasi marami pang magagawang tulong para sa mga kapatiran sa misyon sa Mindanao ang halagang iyon. So pag-pray natin si Brother Belmore at si Brother Bebong na taga CIDG, yung pong kapatiran natin na tumutulong sa amin para makakolekta. Amen? At ganoon din, meron pong inaalok na lupa sa akin, yung isang pastor na kapatiran doon na tumanggap sa mensahe. Isa po siyang tribo at ngayon po yung area ng Quezon, Palawan ay gusto na po ng governor na ma-develop yun. Kung kaya't pumayag na sila na ibenta sa mga tagalabas. At ngayon po nag-aagawan yung mga businessmen para mabili nila yung malalaking chunk ng lupa para ma-develop po yung lugar na yon. At palibasa, convert natin yung pastor, si Pastor Mahilom, na isang tribo po sa Palawan, ay gusto niyang tayo makabili nung lote ron, no? Ang 8 hectares po yung kanyang inaalok
At ang halaga po ng isang hektarya ay 10,000 piso. Isang hektarya, 10,000 piso. Kaya po, ipag-pray natin, dahil marami daw po talagang interesado, pag-pray natin na ma-hold niya. At binigay niya naman sa akin yung kanyang salita. At pastor naman siya, hindi ako naniniwalang, anong tawag dito, magre-reneg siya doon sa usapan namin. Pero nagpe-pray po ako na baka pag-loan sa bangko nang sa ganun ay mabili. Kasi sayang po ito, ang opportunity na ito. Marami tayong pwedeng gawin doon sa lote. Pwede po nating taniman yon ng fruit-bearing trees, rubber trees, nyog o iba pa. At marami naman po mga kapatiran na willing magtrabaho at maging caretaker nung lote. Kaya pag-pray po natin na sana, kung kalooban ito ng Panginoon, sana ay makuha po natin yung property. 8 hectares. No? Nagbibiro po yung isang pastor, sabi, sa squeezing time daw, meron na tayong pupuntahan doon sa Palawan. Oh, amen. 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 Pero ito po ay, amen, Lord willing, marami pong pwedeng paggamitan itong property na to na habang naghihintay tayo sa araw ng pagbabalik na ating Panginoon. Ganon din, pag-pray ninyo si Brother Nelson Rance. Hindi ako nagkakamali, sa linggo ay alis na sila. Babalik na sila sa Dubai. At salamat sa Panginoon, tinig niya yung mga panalangin natin. Pagkatapos ng severe heart attack ni Brother Nelson, hindi na po uli umulit. At dininig ng Panginoon ang mga panalangin natin. Lord willing, nasa kondisyon na po yung kanyang katawan para mag-travel. No? Pag-pray natin na walang mangyaring untoward incident habang siya ay nagta-travel pabalik dun sa kanyang workplace sa Abu Dhabi at sa ganon ay mabalikan niya rin yung ministry na kanyang iniwanang pansamantala dun sa Dubai. Okay. Okay, wala na akong maisip pang pwede nating ipag-pray. Amen. Ang title ng mensahe ko ngayon is The Death, Burial, and Resurrection of the Lord Jesus. Importanteng maniwala tayo sa pangyayaring ito dahil ito ay nakarecord o nakatala sa kasaysayan ng ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay. Pagkatapos siya ay pinapatay ng Sanhedrin at pagkatapos ay inilibing at pagkatapos siya ay nabuhay na maguli. Kung kaya ito po ay fundamental truths na dapat ay malinaw sa bawat Kristiyano. Kasi ang buong pananampalataya ng sangkakristyanuhan ay nakasalig po dito sa pagkamatay, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sa gabing ito ay, Lord willing, unawain natin kung ano ba ang kabuluhan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Thank you, Jesus. Gaya ng nabasa natin sa Book of Acts kanina, ay sinaksihan ito ni Apostol Pedro at ng iba pang mga apostol. Kasama na po si Saint Paul na siyang mensahero sa unang kapanahunan. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Ay, ito po ang sabi. Babasahin natin hanggang verse 5 siguro. Sabi niya dito, For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to Scriptures. Verse 4, And that He was buried,
and that He rose again the third day according to the Scriptures. Kaya ang paniniwala ni St. Paul ay laging nakasalig sa kung ano ang nakasulat sa mga banal na kasulatan. At ito po ang ipinahayag ng banal na kasulatan na siya ay pinatay. Ang ating Panginoon ay pinatay pagkatapos siya ay nilibing at pagkatapos siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw ayon sa sinasabi ng kasulatan. Verse 5, and that He was seen of Cephas. Si Cephas po ay si Peter. Nakita siya ni Pedro pagkatapos niyang mabuhay na muli. And then of the 12, at nakita siya nung 12 na mga alagad niya pagkatapos niyang mabuhay na muli. Verse 6, and after that, He was seen of about 500 brethren at once. Nakita niyo, bukod sa 12 mga alagad niya, ay nagpakita din siya sa 500 mga kapatiran sa isang pagkakataon. Itong record ng Scripture, of whom the greater part remain unto this present, but some have fallen asleep. Habang sinusulat ni St. Paul ang epistle sa Corinthians, ay meron pang living witnesses dito sa mga 500 na ito na nakakita at nakasaksi sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, bagamat yung iba ay nangamatay na. Verse 7, and that He was seen of James, and then of all the apostles. Verse 8, and the last of all, He was seen of me also, as one born out of due time. So ito ay isang personal na testimony ni St. Paul. Ako mismo, ang sabi niya, nakita ko ng mabuhay na muli ang Kristong nagbangon mula sa mga patay. Of course, hindi niya nakita ang ating Panginoon sa laman. Naintindihan natin na ito'y nangyari nung papunta siya sa Damasco at nakita niya yung pillar of fire at tinanong niya kung sino ka, Panginoon, napasubsob siya doon sa lupa at sumagot ang pillar of fire sa kanya at ang sabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Hallelujah. So lahat ng scriptures na ito at mga personal na patutuo ng mga alagad ng ating Panginoon, mga unang kapatiran, mga unang Kristiyano ay nagpapatotoo na totoo ngang si Kristo ay naparito sa laman, that God was manifested in the flesh. Ang Diyos na eternal ay naging mortal. Think about it. Hallelujah. Ang Diyos na walang pasimula at hindi nasasakop ng panahon ay nagpasakop sa panahon. Hallelujah. At isinabject niya ang sarili niya sa posibilidad ng kamatayan. Hallelujah. At nagkatawang tao ang Diyos. Ang sabi ng Biblia. Hallelujah. Bakit siya nagkatawang tao? Upang maranasan niya ang mamatay. Kung mananatili siyang eternal spirit, hindi siya maaaring mamatay. Hallelujah. So by dying, hindi ibig sabihin ito na naputol ang kanyang buhay. Kung hindi, ang sabi ng Biblia, He tasted death. O nalasahan niya, nalasap niya, naranasan niya ang hapdi, ang sakit ng mga sugat, ng bawat pagsuntok, ng bawat haplit ng latigo, ang mabigat na krus na gumalo sa kanyang balikat. Hallelujah. At mga pakong tumusok sa kanyang mga kamay at paa. At pati na rin ang koronang tinik, pati na rin ang ultimately, nung huli ay sinibat siya sa tagiliran. Hallelujah. The pain and agony of death. Lahat ng ito ay naranasan ng Diyos na walang hanggan at hindi namamatay. Think about it. How ironic it is na ang Diyos na pinagmumulan ng buhay ay namatay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ito ang pinaka very striking irony po ito ng Diyos na walang hanggan ay namatay. Hallelujah.
At ito ay nangyari dahil sa, ang record ng Biblia, dahil sa malaking pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Ang law of substitution, ito ang batas ng Diyos tungkol sa sa redemption, the law of redemption, na kailangan merong inosenteng mamatay para ang nagkasala ay mapatawad. Doon pa lang sa Hardin ng Eden, ito na ang paraan ng Diyos na kanyang ipinahayag sa kanyang mga anak. Kung kaya't nang tumahi ng puno ng igos sa Eva at Adan, ay pinalitan niya ito ng balat ng hayop. Pagpapakita, hallelujah, na kailangan may hayop na mamatay para totoong matakpan ng kanilang mga pagkakasala. Ang puno ng igos ay hindi nagdudugo. Pero ang hayop na kailangan patayin ng Diyos para makuha niya yung balat at ipangbalabal sa hubad nilang katawan, hallelujah, ay inosenteng hayop na kailangang mamatay para ang nagkasala ay maproteksyonan. Dahil nasa dugo ang buhay. At pag nakita ng Diyos ang dugo, ang inosenteng buhay ng hayop na pinaslang, ay naapi siya, nawawala yung kanyang galit. Bakit? Dahil natatakpan ng dugo ang makasalanang tao, ang buhay ng makasalanang tao. Pero hindi nasatisfy ang Diyos na tinatakpan lang ang ating mga kasalanan. Siya mismo ang nagkatawang tao. Hallelujah. Ang hayop ay mas mababa ang kalidad ng buhay kaysa sa tao. Kaya kapag pinaslang ang hayop, hindi maaaring bumalik sa tao ang buhay ng hayop kasi mas mababa ang kalidad ng hayop. Ang hayop ay hindi nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Mababasa natin sa Biblia, nagsalita lamang ang Diyos at ang hayop ay nagsilitaw. Pero pagdating sa paglalang sa tao, nakasulat sa Biblia na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Hindi lang yon, hindi lang siya basta nagsalita, kung hindi gamit ang kanyang sariling kamay, ay hinulmahan niya ang nababad sa hamog na lupa at ginawa niya itong katawan ng tao at pagkatapos hiningahan niya ng hininga ng buhay at naging kaluluwang may buhay ang tao. Hindi niyo makikitang ginawa ng Diyos ito sa alinmang hayop. Pero ang tao, nilikha niya ang ating katawan gamit ang sarili niyang mapagmahal, ang haplos ng sarili niyang mapagmahal na kamay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kung kaya, hindi maaaring bumalik ang buhay ng hayop sa tao. Pero nung magkatawang tao ang Diyos ay naging tao. Hallelujah. At ang taong nagkasala, bumaba ang antas ng kanyang buhay. Ang anak ng Diyos ng magkatawang tao ay narito ang antas ng kanyang buhay. Mas mababa ang taong nagkasala. Hallelujah. Pero kinailangang merong inosenteng mamatay para ang buhay na nagkasalang tao ay muling maibalik sa dati nitong kalagayan bilang anak ng Diyos. Hindi ito magagawa ng dugo ng hayop, pero magagawa ito ng dugo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay naging tao. Hallelujah. At palibasa naging tao ang Diyos, nagkaroon siya ng dugong kapantay ng tao. At ngayon, hallelujah, dahil ang kordero ng Diyos ang napaslang ang batas ng substitution ng Diyos, the law of substitution. Kailangan may inosenteng mamatay para maligtas ang mga nagkasala. In our case today, ang ating kordero ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang inosenteng kordero
na pinaslang alang-alang sa ating katubusan. Ngayon mga kapatid, hindi lamang natatakpan ang ating mga kasalanan, kung hindi, ang sabi ni John the Baptist, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah! Amen! Nang buksan ng selyo, ay niliwanag ng propeta ng Diyos ang epekto ng dugo sa ating kasalanan. Hallelujah! Ang epekto ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo sa ating mga kasalanan ay katulad ng epekto ng Clorox sa tinta. Hallelujah! Pag pinatak mo yung tinta sa isang basong Clorox, una ay itim yung Clorox, pero maya-maya pa, ilang segundo lang, ay magbabalik ito sa dati nitong malakristal na kulay. Anong nangyari? Anong nangyari sa tinta? Sabi ng propeta ng Diyos, nagbalik ito sa dating pinanggalingan nito. Dinisolve ng Clorox ang tinta at nagbalik ito sa orihinal ng mga elemento nito at nagbalik sa dating pinanggalingan nito. Anong nangyari sa ating mga kasalanan? Dinisolve ito mula sa ating mga kaluluwa. At ang sabi ng Biblia, ang mga kasalanan mo, kapag ito'y naikumpisal natin, ilagay na sa silong ng dugo ng ating Panginoong Kristo, ang sabi ng Biblia, hindi ko na aalalahanin pa magpakailanman ang iyong mga kasalanan. Hallelujah! Si Brother Branham, pinaraphrase niya ito at sabi niya, itinapon ng Diyos ang mga kasalanan natin sa dagat ng paglimot. Tapos naglagay siya ng karatula, no fishing. Hallelujah! Amen. Amen. So kung meron mga nangingisda ng mga kasalanan ng ibang tao, nilalabag nila ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Hindi nila magawang kilalanin ang kakayanan ng Diyos na magpatawad ng mga kasalanan. Hindi nila kayang liripin, hindi nila kayang maabot. Hallelujah. Yung tinatawag na unmerited favor. Yung grace na tinatawag. May mga tao talagang hindi makaabot ng biyaya. And I don't blame them. Kasi napakaraming tao ngayon ang naniniwala sa karma. Pag gumawa ka ng masama sa tao, kakarmahin ka. Meron ding masamang mangyayari sa iyo. And unconsciously, yun ang gusto nating mangyari. Pag sinalbahi tayo ng ibang tao, gusto natin na malasin ang buhay nila. So, umamin kayo sa hindi, yan ang gusto nyo mangyari. Hallelujah. Pero salamat na natutunan natin ang biyaya. Ang dapat gawin ng Diyos sa atin, dahil tayo lumabag sa Kanyang mga salita, dapat tayong paslangin lahat tayo. Wala exemption. Hindi lang yun, dapat tayong ibulid dun sa impyerno, lahat tayo. Pero sa halip, inialay niya ang Kanyang buhay, alang-alang sa atin. Hallelujah! Namatay siya. Nilibing siya. Pero hindi natapos doon ang kwento. Nabuhay siya mula sa mga patay. And you know what? Ang espiritu niya, sabi ni Brother Branham, hinapak daw ang Diyos sa dalawa. Ang katawan niya ay naiwan doon sa langit and is sitting there as a memorial today. Pero ang espiritu niya ay bumalik sa iglesia. Woo! Ngayon, pwede nang bumalik ang buhay na nanggaling sa dugo ng korderong pinaslang. Hallelujah! Dati hindi maaaring bumalik ito sa tao. Pwede lamang itong ibang takip. Ngayon, pwede na itong bumalik at ipangdugtong sa buhay ng tao. And what a privileged people we are tonight. Na meron tayong, hallelujah, pagkakataon natanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo. And what is baptism of the Holy Spirit? That's the very life of Christ. Hallelujah. Na maisasalin sa puso ng mananampalataya
Hallelujah. The very person of Christ living in you. Hallelujah. May mga philosophers at mga, anong tawag dito? Ideologists na nagsasabing nakakalungkot at dahil mga preacher kinakagat ang ganitong katuwiran. Sabi nila, hindi daw totoong nabuhay mula sa mga patay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ito daw ang pinaka hindi kapanipaniwalang kaisipan na pwedeng maisip ng tao ang mabuhay mula sa mga patay ang isang tao pagkatapos niyang mamatay. Kasi narito na tayo sa great scientific age kung saan ang pag-aaral sa medisina, sa microbiology at sa iba pang larangan ng siyensya ay napaka-extensive na. Hallelujah. Pero sa kabila ng advancement ng science, ng technology, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nare-reverse ang proseso ng kamatayan. Hindi pa nagawa ng sino mang pinakamarunong na tao sa dami ng pondong ginagastos sa scientific research ng mga gobyernong maunlad ay wala pang natutuklasang solusyon sa kamatayan. Wala pang scientific board. Wala pang grupo ng mga scientists. Hallelujah. Na makapagsasabi ngayon, asamin na ang formula kung paano pipigilan ang kamatayan. Pag namatay ang tao, maagnas na siyang unti-unti. Rigor mortis will set in. Mangangamoy siya. At sabi nga ni Brother Branham, hindi naman galing sa labas yung uod. Nasa loob mismo ng katawan ng tao ang uod. Hallelujah. At kung magtatagal ay magiging babalik sa alabok kung saan ang galing ang katawan ng tao. Hallelujah. At walang sino mang doktor o sino mang magaling na scientist ang pwedeng magpatotoo. May solusyon na kami sa kamatayan. Hindi pa sila nakaimbento ng bakuna. Hindi pa sila nakaimbento ng, hindi pa nila didiscover yung tinatawag na fountain of youth. Hallelujah. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay tumayo isang araw at sinabi niya, bubuhayin ko si Lazarus. Mabubuhay siya. At sabi ni Martha, yes Lord, naniniwala kami mabubuhay siya sa araw ng pagkabuhay na maguli, kapag hinatulan na lahat ng tao. Sabi ni Jesus, hindi mo naintindihan. Ako ang pagkabuhay na maguli. Hallelujah. Nilagay niya ang pagkabuhay na maguli, yung pinaniniwalaan nung ni Martha doon sa na mangyayari pa sa hinaharap, inilagay ni Kristo sa pangkasalukuyan. Hallelujah. Hindi ba kayo natutuwa na ang Diyos natin ay Diyos ng pangkasalukuyan? Hallelujah. Anong kawawaan ang nababasa natin sa Biblia ng record na siya'y namatay, inilibing at pagkatapos na buhay mula sa mga patay, kung nagbago naman ang kanyang kapangyarihan mula noon hanggang ngayon. Kung hindi na siya katulad ngayon, ang Diyos noon ay hindi na katulad ngayon. Anong kawawaan, anong kapuluhan ng pagkabuhay? So yung iba ay nagkakaroon ng kaisipan na hindi naman daw talaga literal na nabuhay mula sa mga patay ang ating Panginoon, kung hindi yung espiritu niya lang ang nabuhay. At yung katawan niya ay naagnas. Pero malinaw din ang sabi ng Biblia, He will not suffer His Holy One to see corruption. Kaya nga bago pa lumipas ang 72 hours kung saan
mangangamoy na ang katawan at lalabas na mga body fluids at magumpisa na mabulok ang katawan, ang bangkay ng isang tao bago pa mag 72 hours. Bumalik na doon ang Espiritu ng Panginoon at binangon na siya mula sa mga patay. Dahil ang sabi ng Biblia bilang katuparan ng salita ng hula, I will not suffer my Holy One to see corruption. Hallelujah. Sabi nila, para lang yan si Che Guevara. Si Che Guevara, kung pupunta kayo sa Cuba hanggang ngayon, ang mga estudyante ron, sinusulat nila sa kanilang mga, sa walls, sa mga pader ng eskwelahan, Che Guevara lives. Patuloy daw na nabubuhay si Che Guevara, bagamat siya ay namatay nung revolusyon sa Cuba many years ago. Ang sabi nila, yung espiritu daw, yung buhay ni Che Guevara ay naging inspirasyon na napakaraming mga estudyante, napakaraming mga revolusyonaryo. Na hanggang ngayon sa Cuba, siya ay tinitingala bilang isang Mesiyas halos. At marami ang sumusunod sa kanyang mga prinsipyo at mga katuruan. Of course, komunista si Che Guevara. At marami ang nangahawakan sa kanyang pagiging isang mahusay na manghimagsik. At sabi nila, sa ganitong paraan, nabubuhay pa rin, patuloy na nabubuhay si Che Guevara sa isip ng mga tao. Pero hindi sa ganung paraan nabubuhay si Kristo. Sa isip lang natin na yung nababasa lang natin sa Biblia ay nagiging inspirasyon natin kaya nakapagpatuloy tayo sa pananampalataya. Hindi ganun ang klaseng buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah! Ang persona mismo ni Jesus ang nagbangon mula sa mga patay. Hallelujah! Hindi lang espiritu ang nagbangon, pati yung katawan ay nagbangon mula sa mga patay. Hallelujah. At hindi lang siya na-resuscitate, kagaya na nangyari kay Lazaro, si Lazaro ay nagbangon din mula sa mga patay. But guess what? Si Lazaro kailangan mamatay uli. Bakit? Dahil nung magbangon siya mula sa mga patay, hindi na palitan yung kanyang katawan, hindi na transform. Walang glorification na nangyari. At kailangan niya mamatay uli. Yung bata na binuhay ng ating Panginoon ay kailangan mamatay uli. Yung bata na nabuhay sa Finland sa pamamagitan ng ministry ni Brother Branham ay kailangan mamatay uli. Dahil nag-resuscitate lang sila. Hindi resurrection ang tawag doon. Ibang nangyari nang mabuhay mula sa mga patay ang ating Panginoon. Nang mabuhay siya mula sa mga patay, yung dati niyang katawan, hallelujah, ay ginglorify. Yun din mismong katawan na yun, ginglorify ng Diyos. At nang bangon siya mula sa mga patay, iba na yung kanyang kaha. Hallelujah. Yung kanyang kaha na bahagi ng kanyang personalidad ay na-transform at naluwalhati. Isang kisapatan, nandun na siya sa isang lugar. Isang kisapatan, nandun na siya sa dalampasigan. Isang kisapatan, nandun na siya sa kwartong nakasarado. Lumalagos na ang kanyang katawan sa mga makakapal na pader. Hallelujah! Thank you, Jesus. Magbabasa ako ng mga quotation. Hallelujah. You who stood here, no hits? Okay. The power of your resurrected Son, of your may problema po sa teksto nitong dalawang version tong magkaiba.
Mas newer version tong aking pinagkukotan na The Table from Voice of God. Iba rin naman yung version, kaya may slight difference. Hindi natin makuha kagad yung quotation. Every doubt will be drove away. Every doubt will be drove away. My goodness. Wala pa ring hit. Okay, di bali na. Babasahin ko na lang dito. Demonology ang pangalan ng message. Sabi niya rito, O God, you who stood there hour after hour and has confirmed your word with signs following, how much longer will these people of this world disbelieve you, O Lord? O God, grant that every spirit of unbelief and every doubt will be drove away from the people right now, and the power of your resurrected Son may take its place and give strength and power, and may every person in here be healed just now. Ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo, Lord, hanggang kailan mag-aalinlangan ang mga taong ito? Sana, Panginoon, itulot mo na bawat espiritu ng kawalan ng pananampalataya at bawat pag-aalinlangan ay maitaboy mula sa mga tao ngayon din. At ang kapangyarihan ng iyong nabuhay na maguling anak, hallelujah, nawa itong pumalit sa pag-aalinlangan na nasa puso nila at magbigay nawa ito ng kalakasan at kapangyarihan. At nawa ang bawat taong naririto ay gumaling ngayon din. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Brother Bam was talking about the power of the resurrected Son. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos na nabuhay mula sa mga patay. Hallelujah. Tingnan nga natin, makikita natin ito. What manner of body will... hindi. The resurrection which is believed. Sana meron na. Which is believed. Yan. Thank you, Lord. Sabi niya dito, now, we are speaking, of course, of the resurrection which is believed amongst all Christian believers today. It's the hope of the church. Ito daw ang pag-asa ng iglesia. Kaya napansin niyo ba yung patutuan ni Brother Nonoy? Nag-share lang siya tungkol sa Panginoon. Sinabi niya lang na habang may buhay, may pag-asa, merong Panginoon na nakakakita ng kalagayan mo at nagmamalasakit at may kakayanang gumawa ng himala. At nagliwanag kagad yung mukha ng tao. Pagpasok niya sa Mercury Drug, wala na siyang pag-asa. Nakausap niya lang isang believer, nagkaroon siya ng pag-asa. Hallelujah! It is the hope of the church. If Christ did not rise, then we are lost. Napahamak na tayong lahat kung hindi nabuhay mula sa mga patay si Kristo. And Christianity is based upon resurrection. Hallelujah. Now, not replacement, but resurrection. For instance, this motel key here, if I drop that on the floor and said, well, I dropped it, hallelujah, I'll place another one like it here. That isn't resurrection. That is replacement. See, resurrection is to bring up the same thing that went down. Kung ano yung nahulog ay siya ring dinampot at ibinalik sa dating kalagayan. Kaya yung katawan ng ating Panginoon na pinatay doon sa krus, na nilibing doon sa kulungan ni Joseph of Arimathea, hallelujah, ay siya ring katawang ibinangon mula sa mga patay. Hindi siya naging multo o naging espiritu. Nang bangunin siya ng kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, ang binangon ay ang kanyang persona. Hallelujah!
katawan, espiritu, kaluluwa, ibinangong muli ng Diyos. Hallelujah! Kaya ang sinasabi natin ngayon ay hindi lamang siya nabubuhay, kundi siya ay nagbangon mula sa mga patay. Malaking kaiba nun. Hallelujah. Si Che Guevara ay nabubuhay sa isipan ng mga tao. Hallelujah. Oo nga't nangyayari din yan sa isipan ng mga Kristiyano. Pero higit doon ang pagkabuhay ng mga maguli ng ating Panginoong Kristo. Hindi lamang natin sinasabing siya ay nabubuhay ngayon, kundi siya ay nagbangon mula sa mga patay. Hallelujah! Sa Revelations chapter 1 ay mababasa natin ang Panginoong Kristo. Sabi, I am He that was dead. Can you quote search that? I am He that was dead. Verse 18. I am He that liveth and was dead. Ako ang nabubuhay. Ako ngayon ay nabubuhay at ako ay dating namatay. And behold, I am alive forevermore. Hallelujah. Nang mabuhay siya mula sa mga patay. Hallelujah. Nanatili siyang buhay. At wala nang possibility siya ay mamatay pang muli. Dahil minsan niya lang binayaran ang ating mga kasalanan. Hindi lang yun. Sabi niya, Amen. And have the keys of hell and of death. Hawak niya na ngayon sa kanyang kamay ang susi ng impyerno at ng kamatayan. Bakit pa tayo matatakot sa impyerno? Bakit pa tayo matatakot sa kamatayan? Kung hawak na ng ating Panginoong Hesus ang susi ng kamatayan at impyerno. This is another way of saying, napagtagumpayan ko ang kamatayan. Hallelujah. Yung hindi mapagtagumpayan ng mga scientists, ng mga matatalinong tao ngayon, after 6,000 years, ay naghahanap pa rin sila ng solusyon. Ako ang solusyon. Napigil ko ang kapangyarihan ng kamatayan. Napagtagumpayan ko ang kapangyarihan ng kamatayan at ng Hades. Pinatunayan ko sa buong mundo. Hallelujah. Mas makapangyarihan ako kaysa sa impyerno. Mas makapangyarihan ako kaysa sa kamatayan. Dahil ako ay buhay. Ako ay liwanag. Mas makapangyarihan ako kaysa sa kadiliman. Hallelujah. Pag nagsalpukan ng liwanag at dilim, guess what? Ang dilim tumatakas. Pag dumating ang buhay sa kamatayan, ang kamatayan tumatakas. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Oh my. Oh my. Hallelujah. Pag hindi ko kinontrol ang sarili ko, baka butin tayo ng 2 oras dito. What a wonderful subject this is. Hallelujah. And notice, quote Sert's message, and notice on the first Easter morning, and notice on this first, yun. And notice, on this first Easter morning, Jesus is alive among them, from among the dead. What a beautiful thing. I'm so glad tonight to punctuate that with an amen. Hallelujah. Paki-page down, please. And that I believe that He's still alive amongst us. Naniniwala ko na patuloy siyang nabubuhay sa kalagitnaan natin ngayon. Hallelujah. In the springtime of the glorious gospel of Christ, I believe He's still alive. I believe that was a springtime of the resurrection, also of life of men. Man had always feared death. They had no assurance of ever coming back again after dying. But seeing Him die at Calvary, then being raised up again,
and was with them, walking among them on this glorious day, after the heartaches and the sorrows and so forth that they went through in them dark hours of seeing him crucified and spit on and made fun of, and all of that he went through in those 3.5 years. And them closing hours of darkness that made him, those Pharisees, they hated him anyhow. And they was rejoicing because they thought that they had finished it. And there he appears amongst them. My, what a day. Hallelujah. Next. I would like to have took a trip with Cleopas and them on the road to Emmaus. Of course, naalala niyo yung kwento, di ba? Yung dalawang alagad na papunta sa Emmaus, sinabayan sila ni Lord, hindi nila alam na si Lord na pala yung kausap nila. 6 na oras silang kausap, hindi nila nakilala. Tapos nag-serve siya ng communion at nabuksan ang kanilang mga mata. Alam niyo kung bakit? Gumawa siya ng isang bagay na ginawa niya nung nabubuhay siya. Nag-serve, he broke bread and served communion. Hallelujah. At ito ang patunay na si Kristo ay nabubuhay ngayon sa ating kalagitnaan. Bakit? Nakikita natin siyang gumagawa ng mga bagay na ginawa niya nung nabubuhay pa siya sa ibabaw ng lupa. Nagpapagaling pa rin siya ng may sakit. Naghihilom siya ng pusong may sugat. Amen? Inaayos niya pa rin hanggang ngayon ang mga relasyon ng mga tao. Ang mga problema ng pamilya. Ang mga problema sa church. Hallelujah! Gumawa siya ng isang bagay na ginawa niya nung nabubuhay pa siya dito sa ibabaw ng lupa. Pinalaya niya ang mga bilanggo. Hindi ba dati tayong bilanggo lahat? Bilanggo ng kasalanan? Alipin ng mga denominasyon. Pero nasan tayo ngayon? Pinalaya tayo. Hallelujah! Ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng ating Panginoon, ng Ebanghelyo. Hallelujah! Ng karya ng Diyos. At sabi ni Barbam, gusto ko sanang makasabay sa paglalakad ng ating Panginoon kagaya ng dalawang alagad papuntang Emmaus. I would have liked to have walked with them, and it's possible. But I'm glad to be leaving today that I can still do the same thing. Walk with Him today just the same as they did then. Woo! Hallelujah! Alam nating buhay siya at kasama natin siya ngayon. Bakit? Dahil binago niya ang buhay ko, binago niya ang buhay mo. Hindi na natin kailangan magpunta dun sa Jerusalem para makita nating walang laman yung puntod. Alam nating walang laman yung puntod. Bakit? Wala na siya doon. Nandito na siya sa puso ng mga mananampalataya. Hallelujah. At ito ang huling tanda. Hindi ko napapakita sa inyo yung quotation. Masyado tayong gagabihin. Kasi nga, tingnan nga natin. Resurrected Jesus Christ is right in this building. And friend, last quotation na ito. And that's as true as it could be today. That's as true I'm standing on this platform. The resurrected Jesus Christ is right in this building, talking to individuals right now. If you could only recognize that that's His voice, I pray that it will make Himself manifested after a while and prove to you that He is in the building. Papatunayan ko sa inyo na narito siya sa gusaling ito, sabi ni Brother Branham, ang pinaka-persona ni Kristo. Hindi lamang diwa, hindi lamang espiritu, kundi ang persona mismo ni Kristo ay nakatayo dito sa gusaling ito. Taas nga. Jesus is not dead. He is risen from the dead. And He is here on earth.
carrying on the ministry that he had when he was here on earth in physical form. He's carrying on through human beings as he promised he would. The very things that I do shall you do also. Daily doing the will of the Father, and that's what he came for. And he is here tonight. Kaya dumating sa atin ang ministry ng Malakay 4 para patunayan sa atin, hallelujah, na hindi lamang siya nabubuhay sa ating mga isip, sa ating mga puso, kundi totoong nagbangon siya mula sa mga patay. At ang patunay kung anong ginawa niya noon, ginagawa niya pa rin hanggang ngayon. Ang ministry ni Brother Branham, hallelujah, ay halimbawa lamang para sa atin. Ito'y unang bunga, hallelujah, ng restored ministry sa huling panahon. Oo, nawala ito. Sa Dark Ages, nawala ito. Maging sa panahon ng mga reformers, unti-unting naibalik ang mga katotohanang nawala sa Biblia. Hallelujah. Hanggang sa dumating tayo sa ikapitong kapanahunan kung saan, hallelujah, na-restore ang kabuuan ng salita ng Diyos. Nang ma-restore ang kabuuan ng salita ng Diyos sa iglesia, na-restore din ang kanyang buhay na pagkatao sa iglesia. Na-restore din ang kabuuan ng persona niya sa iglesia. Hallelujah. At pinatunayan sa atin ito ng propeta ng Diyos, pero sabi ko nga sa inyo, Brother Branham's ministry was just a first fruit. Pansinin niyo ang quotation na ito, sabi, he's carrying on through human beings. Nagpapatuloy siya sa pamamagitan ng ministry ng mga human beings, ng mga tao. Hindi sinabing ng isang tao. Baka isipin ko na si Brother Branham lang yun. Pero sabi niya rito, ipinagpapatuloy niya ang kanyang ministry sa pamamagitan ng mga tao. Hindi lang mga preachers. Kundi sabi, this sign shall follow them that believe. Are you a believer tonight? Are you a believer? He that believeth on me, the works that I do, shall you do also. Sabi niya, a wicked and adulterous generation seeketh after a sign. Kaya nga nung nag-ministers meeting kami nung nakarang buwan, ang mga ministro may kanya silang ideya kung ano ba ang huling tanda na ipapakita ng Diyos sa mga tao bilang paghahanda sa araw ng pag-agaw. Paglubog ng California, lilitaw ang American Pope, at may ulap, may mga anghel, may naghihintay ng 7 tao. Pero sabi ng Panginoon, walang tandang ibibigay sa inyo maliban sa tanda ng propetang Jonas. Kung paano si Jonas ay nasa loob ng tiyan ng isda o ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ang anak ng tao ay mananatili rin sa loob ng libingan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Of course, alam natin ibig sabihin nun. On the 3rd day, He rose again from the dead. Therefore, the sign of the prophet Jonas, ang tanda ni Jonas, ay ang tanda ng pagkabuhay na maguli. Huwag na kayong maghanap ng kahit kung ano-ano pang tanda. Nakita na natin ang huling tanda na ipapakita ng Diyos ayon sa hula. At si Brother Branham naman nagsabi, wala nang iba pang mangyayari, wala na akong inaabangan pang mangyayari, wala na akong tandang inaantay pa, kundi ang pagbabalik ng ating Panginoon. Oh my, hallelujah! Aren't you glad? Nakita na natin ang tanda ng pagkabuhay na maguli. Hallelujah! Hindi lamang siya isang diwa, isang inspirasyon, kundi ang pinaka-persona ni Jesus ay narito sa ating kalagitnaan. Hallelujah. And listen,
Sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli at sino mang sumampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, siya'y mabubuhay na maguli. Ito para sa atin, bagamat, sabi niya, sino mang sumampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay. Hallelujah. Bakit? Nangyari na sa atin ang pagkabuhay na maguli in the spirit realm. Spiritually speaking, nabuhay na tayong muli. Namatay na tayo sa dating pagkatao natin. At ngayon, ang buhay na ipinamumuhay natin ay pinamumuhay natin sa pananampalataya ng anak ng Diyos. And that's our hope tonight. Ang buong sangkristyanuhan, ang iglesia ay nakasandig sa katotohanan ito na si Kristo namatay, nilibing, at pagkatapos siya ay nabuhay mula sa mga patay ayon sa nasusulat. Pagpalain kayo ng Diyos. One day, ito yung kantang nahihirapang i-play si Brother Javin. Pero, Brother Javin, kumusta na yung likod mo? Meron pa rin? Sumasakit pa rin ang likod ni Brother Javin? But let's just keep on believing, amen? Let's just keep on believing. Kasi, chinek up naman siya, wala namang makita doon sa likod niya. Naniniwala ko, demonyo lang ito. Para pahirapan ang musician natin, amen? Pero sabi ko nga kay Brother Javin, hindi ko pa na-express ng gusto kung gaano ang appreciation ko sa ginagawa ni Brother Javin na sakripisyo para pumunta rito sa church natin at tumugtog siya tuwing araw ng Huwebes, araw ng Linggo. Tinanong ko siya, ilang sakay ka, pasalin-salin, bago ka makapunta sa church? Sabi niya, 5 sakay, Pastor. Amen. And may God bless you. Amen. Kantahin natin One Day. Sana i-anoint ng Lord si Brother Javin. Alam kong hindi niya alam tong awitin na ito. The key of C, please. Tingnan natin. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt amongst men, my example is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on the tree. Suffering, anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He. Living He loved. Let's all stand. Dying He saved me,
One day is coming, oh glorious day. One day they left him alone in the garden. One day he rested from suffering free. Angels came down o'er his tomb to keep vigil. Hope of the hopeless, my Savior is He. Oh, living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sin far away. Rising, He justified freely forever. One day is coming, oh glorious day. One day the grave could conceal him no longer. Amen. One day the stone rolled away from the door. Then he arose. Hallelujah. Over death he had conquered. Now is ascended, my Lord, evermore. Oh, living, dying, hallelujah, buried, He carried my sins far away. Rising, He justified freely forever. One day is coming, oh glorious day. Oh, living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified really forever. One day is coming, oh glorious day. Hallelujah. 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 The resurrected Savior, the resurrected Christ is right here in this building tonight. Hallelujah. 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 Katulad ng dalawang alagad na yon, masasabi natin, hindi ba nag-aalab ang puso natin sa kalooban natin habang naririnig natin ang salita ng buhay? Na narito siya, hindi lamang siya isang espiritu, ang persona ni Jesucristo ay naririto.
Hallelujah. Naging tao siyang minsan, kaya alam niyang lahat ang pinagdadaanan mo. Naunawaan niya ang mga luha sa iyong mga mata. Naunawaan niya ang disappointments, ang pangamba, ang takot na nasa ating puso. Naunawaan niya ang ating mga kahinaan. Hindi lang siya makapangyarihan, mahapagin din siya. Puno ng biyaya at pag-ibig. At mahal ka niya sa gabing ito. Hallelujah. At sumampalataya tayong lahat, tutugunin niya ang bawat panalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat po. Nakasama ka namin ngayong gabi. Damang-dama namin ang iyong presensya. At kung anong ginawa mo noon, gagawin mo rin ngayon. Inahain namin sa iyo ang mga pangangailangan namin ngayong gabi. Kinataas namin sa iyo si Brother Nelson at kanyang pamilya sa pag-uwi nila sa Abu Dhabi sa darating na linggo. Pandubayin mo po sila. Bigyan mo ng lakas si Brother Nelson para makauwi siya ng payapa at ligtas doon sa Abu Dhabi at may pagpatuloy ang ministering pinagkaloob mo sa kanya. Lord, si Brother Peewee na may iwan dito sa Pilipinas, samahan mo siya habang malayo siya sa mga mahal niya sa buhay, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang patuloy na paglilingkod sa iyo. Palaguin mo ang kaalaman ni Peewee, kaya mo siyang marunong tungkol sa iyong salita. Hallelujah. Lord, narinig mo ang mga naunang kahilingan ni na Sister Glenda, Lord, tungkol sa Francisco family. Ganon din si Sister Sally, Lord. Ganon din si Brother Nonoy, Lord, tungkol dun sa customer nila, Lord, na may cancer sa liver. Hallelujah. Nabigyan siya ng pag-asa dahil narinig niya ang salita ng Diyos mula sa bibig ng isang mananampalataya. O dalangin namin, Panginoon, nawa ang pag-asang iyon ay lumago at maging pananampalataya. Hallelujah. At nawa magkaroon pa ng isa pang pagkakataon si Brother Nonoy ay makapag-minister doon sa pasyenteng yon tungkol sa kapangyarihan at pag-ibig mo na inilaan mo para sa iyong mga nilalang. Maraming salamat in advance, Lord, sa pagdinig mo sa aming panalangin. Hallelujah. Pinagpapwede namin sa iyo, Lord, ang gawain doon sa Palawan. Especially si na Pastor Teves at ang kanyang mga kasamahang pastor, lalo na yung mga superiors niya. Lulobin mo, Lord, na magkita kami sa susunod ng linggo. Hayaan mong may patutuo ko sa kanila, Panginoon, ang daang niloob mo na matahak namin dito sa church na ito at may share sa kanya ang pag-asa na pinangahawakan namin. Maraming salamat, Panginoon, kay Pastor Solo, Lord, Pastor Lito Solo. Ingatan mo po siya. Lubang mapanganib ang mga paglalakbay doon sa Palawan, sa lupa, sa dagat. Maraming epidemya, may malaria, may dengue, Panginoon. At salamat na niligtas mo si Pastor Solo. Pinagaling mo siya sa dengue. Dalangin namin, Panginoon, ang proteksyon at patuloy ng paggabay mo sa aming kapatid. Ganon din sa kanyang pamilya, Lord, na naroon sa Cavite. Bless mo po ang lahat ng gawain dun sa Palawan. Pastor Limpiado, iniisip namin, Pastor Arman Bulayog, Lord, at ang napakaraming mga pastor na bagong tanggap sa mensahe. Lord, hindi namin sila madadalaw palagi, Lord, pero ang magagawa namin, Lord, ay ilapit namin sila sa iyo sa panalangin. Dahil alam namin, Panginoon, hallelujah, maaabot mo silang lahat ng iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po, Lord Jesus. At lahat ng mga unspoken requests, O God, idinudulog namin sa iyo sa gabing ito. Si Brother
Jaylene, Lord, na hanggang ngayon ay meron pa rin siyang sakit na nararamdaman sa kanyang likod. In the name of Jesus Christ, lusawin mo ang sakit na yon, Lord. Hallelujah! Gawin mo ngayon ang ginawa mo 2,000 years ago. Patunayan mong nagbangon ka mula sa mga patay at hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Na-restore ang pagkatao mo, ang iyong persona, nang ma-restore ang iyong salita dito sa ibabaw ng lupa. Hallelujah! Just bless our brother Javen, Lord. Hallelujah! At lahat ng merong karamdaman dito sa church na ito, lahat ng unspoken prayer requests, O God, ay itinataas namin sa iyo, Lord. Umaasang lahat ng ito ay yung tutugunin. Maging yung mga, yung laman ng puso ni Sister Sally, Lord, tungkol sa kanyang kapitbahay at tungkol sa mga mahal niya sa buhay. May you bless her, Lord Jesus, at tugunin ang mga panalangin niya para sa kanila. Maraming pong salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Tinatagubinin namin ang lahat na ito at ngayon pa lang ay pinasasalamatan ka na sa positibong tugon mo sa bawat isa sa mga kahilingan namin. Maraming salamat sa iyo, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, tinataas ang iyong kabanal-banalan, katas-taas ang pangalan. Hallelujah. Ang pangalang makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas ang bawat isa sa amin. Ang bukod tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.